Isang magandang araw sa inyo Sir Will at sa masugid ninyong mga tagapakinig. Kilalanin niyo po ako sa pangalang Bruce, isang Philippine Navy, 43 anyos, may 3 anak. Sumulat po ako dahil isa po sa mga pamangkin ko na lalaki na edad 20 anyos ang aksidenteng nakita ang aking sikreto po sa katawan ko. Natanging si misis ko lang po ang nakakakita nito tuwing gabi. Sabihin na natin ako po ay may katangian, nakahalintulad po sa isang kabayo Sir Will. Kaya ang misis ko po, kapag gagawa kami ng anak tuwing gabi, minsan po talagang sinasabunutan niya po ako sa buhok ko dahil hindi niya po talaga kinakaya Sir Will. Tama po ang narinig ninyo. Ito pong sikreto ko sa buhay ko na tanging ang misis ko lang po ang nakakaalam ay nakita po ito at nalaman ng isa sa mga lalaki ko na pamangkin Sir Will. Kaya sumulat po ako sa inyo. Tuwing magtatama ang aming mga mata ng pamangkin ko na ito na lalaki, bigla po siyang yumuyuko at umiiwas ng tingin sa akin dahil na nga po alam niya na ang lihim ko. Dito na po ako nahihirapan Sir Will. Nahihirapan ako na pakisamahan siya, lalo na nung isang gabi na nakitulog po ako sa bahay nila. Opo, sa bahay ng pamangkin ko doon sa napakalayong lugar nila sa Palawan. Mula Maynila, bilang isang Philippine Navy, nai-assign po ako sa Palawan. Sobrang layo. Pagdating ko po doon, para po akong pinandidirihan nitong pamangkin ko na lalaki na parabang iwas na iwas po siya sa akin. Pareho naman po kaming lalaki, kaya dapat walang problema po, di ba? Dapat nga po, proud po siya sa tito niya. Kaso, kabaliktaran po ang nangyari. Kahit si mama niya na kapatid ko ay nagtataka kung bakit umiiwas itong pamangkin ko na anak niya po sa akin na si Alexander. Kahit ako ay di ko rin alam bakit po siya nagkaganon. Nakita niya lang naman po ang sekreto ko, pero bigla po siyang naging ganon. Di ko na po alam Sir Will kung paano siya pakikisamahan. Opo, itong pamangkin ko na si Alexander porket nandito na po ako sa bahay nila dito sa Palawan. Ang paborito po kasi ng misis ko ay nalaman niya na talagang nagpagulat po sa kanya at lumayo na po siya sa akin. Ang problema ko po ay 6 na buwan akong makikitulog po sa kwarto niya dito sa pamangkin ko. Sa higaan niya dahil pinayagan naman po ako ni mama niya na ate ko. Kaso, iwas po siya ng iwas po sa akin Sir Will. Bakit po ba may mga pamangkin tayo na ganito? Ang alam ko, basta pareho kayong lalaki, makita nyo man ang itinatago sa bawat isa, ay wala pong problema. Kahit pareho pa kayo pinagpala. Sagabal na po ito sa trabaho ko bilang isang Navy dito sa Palawan, lalo na sa pagbabantay namin ng Kalayaan at Spratly Island, Sir Will, dahil tuwing uuwi po ako galing trabaho. Pagdating ko po sa bahay ng ate ko, nadaragdagan po lalo ang pagod ko dahil sa pamangkin ko na ito na si Alexander, na di ko po maintindihan kung bakit ayaw niya na sa akin at iwas po siya ng iwas dahil lang po ba sa ako'y pinagpala na tao. At hindi naman po ako tumatabi sa kanya kapag gabi. Hindi ako basta-basta natutulog sa may tabi niya, sa higaan niya. Pag uwi ko galing trabaho, hindi po ako yumayakap sa kanya na parabang napapagkamalan ko po siyang unan. Never ko po yung ginawa. Hindi ko nga po siya basta-basta kinakausap tuwing hihiga siya sa tabi ko. Kapag tulog na ako at alam kong hihiga na siya sa may tabi ko. Kapag nauna naman po akong humiga doon sa tulugan niya, pinakikiramdaman ko na lang po talaga siya. Lalo na ang ugali niya po Sir Will. Dagdag na po siya sa stress ko dito sa trabaho ko dito sa Palawan sa pagbabantay ng Kalayaan Island. Pag ako po talaga nagalit dahil sa ugali niya na ipinapakita niya sa akin, baka gusto niya talagang ipakita ko talaga sa kanya ito ulit. Sinakasabi ko talaga, nakakapiko na po siya. Alexander anak, linisin mo lang kwarto mo dahil darating ngayong gabi dito ang Tito Bruce mo na isang Philippine Navy. Ano ba? 20 anyos ka na, ang tamad mo. Di mo ako sinusunod sa mga utos ko sa'yo. Ma,
Tinatapos ko itong proyekto namin sa eskwelahan. Magtitesis defense na kami bukas. Kulang na ako sa oras. Anak, madali lang naman ang pinapagawa ko sa'yo. Ano po bang gagawin? Palitan mo yung unan mo. Kumot mo sa kwarto mo dahil parang mabaho ng mga yun. Makikitulog sa'yo ang tito mo na Navy mamayang gabi. Ano ba naman yan, ma? Hindi ako sanay na may katabi ako na lalaki sa pagtulog. Buti kung babae siya, pwede pa. Walang hiya ka talaga, anak. Tito mo yun. Irespeto mo ang tito mo. Malaman hindi ko naman po siya sa hindi nire-respeto. Hindi lang po talaga ako sanay na may matutulog sa tabi ko mamayang gabi. Pwede naman siya dyan sa may sala, sa kusina, o doon sa likod, sa may kubo natin sa likod bahay. Ano bang problema mo, anak, sa Tito Bruce mo? Bakit parang iwas na iwas ka sa kanya? Di ba nagbakasyon ka dati sa kanya sa Maynila? Ano bang nangyari doon? Bakit parang ayaw mo na sa kanya? May galit ka ba sa kanya? At ganyan mo siya itakwil? Hindi naman po sa ganun, May. Alam niyo po kasi, yung po si Tito Bruce, mahirap po pag makatabi ko ulit yun sa pagtulog, sabi ni Papay. Kasi lapitin daw po yun ng mga bakla Pinag-aagawan po yun ng mga bakla doon sa Maynila. At gagawin mo po talagang dahilan si Papa mo? Napakawalang hiya mo na talaga, Alexander. Tito mo yun. Irespeto mo yun. Makikitulog lang yun dito ngayong gabi. Dito na yun naka-assign sa Palawan. Pagbigyan mo na siya. Wala siyang ibang matutulugan kundi tayo. Huwag ka lang magreklamo, ha? Si Mama naman Kung alam nyo lang na si Tito Bruce ay nakita ko. Nakita ko ng lihim niya. Na para bang may katulad siya sa isang kabayo. Kaya ayaw ko talagang makatabi siya sa pagtulog Nadala na ako sa mga tropa kong nakikitulog dito sa bahay. Nangyayakap sila pag tulog na. At nagpaparamdam pa sila ng kanilang mga panigurado. Mararamdaman ko talaga yon kapag andito na si Tito. Yung nakita ko. Panigurado pag tulog na yun si Tito Bruce, bigla yan maghahanap ng unan. At baka mapagkamalan pa akong unan. Tapos wala na. Mararamdaman ko na ang nakita ko sa kanya dati. Alam na alam ko na yan Mga tropa kong ang lalaki, ganyan mga gawain. Kaya iwas ako sa mga lalaki ngayon. Dahil ganyan sila. Mahilig magparamdam pag nakatalikod ka na sa kanila. Ano? Anong ibinubulong-bulong mo dyan, Alexander? Anong mga paramdam ang sinasabi mo sa mga tropa mong lalaki? At ano naman ang kinalaman ng Tito Bruce mo dyan, ha? Naiilang ka? Opo nga, Ma. Kaya nga nahihilang ako nung malaman ko na darating dito si Tito Bruce Kasi iwas na nga ako sa mga kaklase ko na lalaki. Tapos si Tito Bruce pa patutulugin mo dito sa kwarto. Minsan ko nang nakita Ayoko nang makita pa yun ulit. Ano bang sinasabi mo, ha? Anong binubulong-bulong mo dyan? Pwede ba iparinig mo sa akin, sabihin mo sa akin kung ano yan? Napakawalang hiya mo na, Alexander. Hindi ka na marunong rumispeto sa tito mo. Kaya pala bigla ka nalang umuwi dito mula Maynila, mula nung nagbakasyon ka kila Tito Bruce mo? Dahil ayaw mo na sa kanya? Ma, hindi naman po sa ganoon. May dahilan po ako kung bakit umalis po ako agad sa Maynila kila Tito Bruce. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo kung ano yun. May nakita lang po kasi talaga ako sa kanya At anong nakita? Ano? Bakla ka? Naman ano ba naman ang tanong yan? Bakit umiiwas ka nga sa Tito Bruce mo? Hindi naman siya masamang tao. Pamilyado siya, Alexander. Responsable siya. Anong nakita mo sa kanya? Naman hindi na mahalaga kung ano pang nakita ko. Basta kung matutulog dito si Tito Bruce sa may sahig ako at doon siya sa itaas ng kama ko, iiwas po ako sa kanya. Hay naku anak, ikaw na bahala. Gawin mo lahat ng gusto mo. Ang akin lang naman, dapat may matulugan dito si Tito Bruce mo.
Naaawa na ako sa kapatid ko na yan. Durog na durog sa trabaho niya. Wala man lang mapagpapahingahan dito sa Palawan. Ewan ko sa iyo, ma. Basta bahala kayo. Patulugin niyo kasi kasama ko dito. Pero sa sahig ako matutulog. Hindi ako tatabi sa kanya. Never. At nakarating na nga po ako, Sir Will, sa bahay ni ate ko. Sa bahay ng pamangkin ko na si Alexander. Nasa may pintuan pa lang po ako ay sinalubong ako ng ate ko. Subalit si Alexander, wala man lang pakialam. Ibig ko pong sabihin walang pakialam po siya talaga sa akin na para bang hangin lang ako na dumating sa bahay nila. Si Tito Bruce niya na animoy hindi niya nakikita habang nagsusulat siya doon sa may sala na para bang multo lang ako. Samantalang tinanggap ko siya dati sa Maynila nung minsang nagbakasyon po siya sa amin. Naalala ko noong nagbakasyon yan si Alexander sa bahay namin nung asawa ko doon sa Maynila. Nung pagdating pa lang niyan, nagmano agad yan sa akin. Napakagalang niya noon at puno ng respeto sa akin. Ewan ko ba kung bakit ganyan na yan ngayon. Hindi na po ako pinapansin. Katulad ngayon, patuloy lang po siya sa pagsusulat na para bang di ako nakikita. Anak, bulag ka ba? Dumating na dito ang Tito Bruce mo ngayon pero wala ka man lang nakikita? Napakawalang galang mo na talaga. Yan bang natututunan mo sa kolehiyo? Andito na ang kapatid ko na gwapo. Na kasing gwapo mo pero di mo nire-respeto? Oo na. Sandali lang, ma. Papunta na po dyan. Magmamano na. Mano-mano. Tapos nagpapakita naman. Anong ibinubulong-bulong mo kung nagpapakita? Nagpapakita ng ano, ha? Halika na nga dito, magmano ka. Sinasabi ko sa'yo. Wala po, ma. Wala akong sinasabi. Hello po, Tito. Mano po. Pasensya na po. Busy kasi ako sa proyekto namin. Hinahabol ko na pong oras. Bye po. Salamat. Kaawaan ka. Yan po, Sir Will. Talagang iwas na siya sa akin. Mula nung makita niya ito. Sa totoo lang, hindi ko po talaga kasalanan na makita niya o malaman niya ang lihim ko po sa katawan ko. Dahil nasa kwarto na po ako noon ng asawa ko, nung mga panahon na yun sa Maynila, ikukwento ko po sa inyo. Nasa kwarto na po ako noon ng asawa ko. Kakatapos ko lang po namin noon ng asawa ko na gumawa ng anak nung gabi na yon. At papunta na po ako noon sa banyo para maligo. Papasok na ako sa banyo, nagulat ako. Andoon pala siya. Anong ginagawa po niya doon? Tama po, si Alexander pong tinutukoy ko. Ang pamangkin ko po na yan nung nagbakasyon siya sa Maynila sa bahay namin. Sira pa naman at maraming butas yung pintuan ng banyo. Kaya nakikita mo mula doon sa loob. Dahil sa mga maliliit na butas, nakikita po talaga mula doon sa loob ng banyo ang tulugan po namin ni Mrs. Gulat na gulat ako. Kakatapos lang po namin ni Mrs. gumawa ng anak noon. Tapos nung maliligo na po ako, andoon po pala siya sa banyo namin. Kung saan yung pintuan talaga doon ay sira na. Sa sobrang gulat ko po, nalaglag yung towel na tanging nakatakip sa akin noon. At doon na po siya kaagad nagmadaling umiwas at umalis sa harapan ko at tumakbo po siya palayo sa akin. Pero sigurado po ako, natulala po siya ng mga oras na yon sa akin. Doon niyo na po nalaman ang sikreto ko. Mula nung gabi hanggang umaga, binantayan ko po siya matapos ang pangyayari na yon. Hindi pala po siya natulog, Sir Will, doon sa may sala ng aming bahay. Kundi, tumambay po siya sa labas ng bahay namin nung gabi na yon. At ako naman po, patingin-tingin lang po ako noon sa may bintana, 2:00 na ng madaling araw. Tinatanong ko sa sarili ko, bakit andoon siya sa labas ng bahay nakaupo? Nag-aalala na po ako sa kanya noon. At ngayong ako naman ang nandito sa bahay nila para po akong, parang ako pa
Ako pa talagang may kasalanan sa lahat ng nakita niya. Hindi ko alam kung bakit andoon siya sa banyo nung gabi na yon. Mabuti nga at tulog na si Mrs. nung mga oras na yun eh. Dahil kung gising si Mrs. ko, ay pag-iisipan siya ng masama kung bakit siya nanonood doon sa may banyo na yon. Kahit ako, yun ang iniisip ko sa kanya. Baka nanood siya. Mabuti at ako lang pong nakakaalam nun yung buong pangyayari nung gabi na yon. Tapos ngayong nandito ako sa bahay nila, parang ako pang may kasalanan. Siya pa po ang galit sa akin. Siya na nga po yung nahuli ko doon eh. Ewan ko ba dito kay Alexander na to. Kaya plano ko ngayong gabi na tanungin siya kung bakit siya andoon sa banyo na yon at bakit siya umiiwas ngayon sa akin. Nasa may kwarto na ako nito ni Alexander at nag-aayos ako ng mga dala kong damit. Hating gabi na nito at tapos na rin po siya magsulat at pumunta na po siya sa may kwarto kung saan naroon ako sa kwarto niya. Huminga ako ng malalim at pinag-iisipan kong mabuti kung paano siya kakausapin ng malumanay at kalmado lang si Ruel. Kaso nakatalikod po siya at nag-aayos po siya ng mga libro niya sa bag niya doon malapit sa may pintuan at cabinet. Dito na po ako nagsalita. Alexander, pwede ba kitang makausap tungkol doon sa pagkakahuli ko sa iyo dati sa banyo namin sa Maynila? At tungkol na rin sa nakita mo dito sa akin? Sa sikreto ko sa katawan ko, pwede ba kitang makausap? Ngunit patuloy lang po siya sa pag-aayos ng mga libro na animoy nagdadabog pa na para bang wala siyang naririnig. Dati talaga, napakagalang po ng binata na ito sa akin. Pero ngayon, napakawalang modo na po at hindi po ako pinapansin. Kinakausap kita. Tito mo ako. Bakit ganito mo ako itrato? San ba ako nagkasala sa'yo ha? Ikaw nga dapat yung may kasalanan sa akin eh. Tapos ganyan ka ngayon? Ano? Magsasalita na lang ba ako dito na para bang nakikipag-usap ako sa hangin? Sa pagkakakilala ko sa'yo, mabait ka. Magalang ka. Bakit bigla kang nag-iba ha? Ano? Kausapin mo naman ako. Matutulog ako mamaya sa tabi mo. Tapos ganito mo ako itrato na para bang basura na ako sa paningin mo. Tito mo ako, di ba? Dito na po siya biglang nagsalita, Sir Will, na talagang ikinabigla ako sa buong buhay ko. Ano bang pakialam mo sa akin ha? Tito lang kita. Hindi kita jowa. Huwag ka nga mag-react ng ganyan. Bakit? May sinabi ba ako na jowa kita? Ikinalat ko ba? Noong nagtapat ka sa akin, na nagkakagusto ka sa akin doon sa Maynila? Sinabi ko ba sa asawa ko na nahuhulog ng loob mo sa akin noon? Diba? Wala akong pinagsabihan. Ako lang nakakaalam noon. Dahil ayaw kong malaman nila mama mo at ng misis ko na may pamangkin ako na nahuhulog sa akin. Dahil alam ko na mali na mahulog ang loob mo sa akin. Pinakisamahan kita noon ng maayos. Kahit alam kong unti-unti kang nagkakaroon ng feeling sa akin. Kahit alam kong nakita mo na itong lihim ko. Hindi ako nahiya sa'yo. Naging maayos ang pagturing ko sa'yo sa bahay ko sa Maynila. Kahit pa nung gabi na nagsabi ka sa akin na gustong gusto mo ako. Gustong gusto mo ako mayakap at makapiling. Nakikiusap ka sa akin noon na kahit isang gabi lang ay pagbigyan kita, na sa hindi ko malaman na dahilan ay kung bakit nagkakaganon ka sa akin. Tito mo ako, pamangkin kita, di ba hindi pwede yon? At dahil ba sa sinabi ko doon sa bahay ko sa Maynila na hindi tayo pwede, yun na ang naging dahilan para hindi mo na ako irespeto at mawalan ka ng galang sa akin ngayon? Kaya ba lumayas ka doon bigla at umuwi ka dito sa Palawan? At yun din ba ang naging dahilan para kamuhian mo ako? At ganito na lamang ang naging katindi ang galit mo sa akin ngayon? Oo,
Yun ang dahilan. Dahil wala kang pakialam sa akin. Wala ka man lang pakialam sa nararamdaman ko sa'yo. Binaliwala mo ako na para bang ako'y isang basura na walang kwenta. Nagtapat lang naman ako sa'yo na mahal kita. Pero tinapon mo ako mula doon, pabalik dito sa Palawan. Hindi kita tinapon. Hindi kita inutusan na umuwi nga dito. Ikaw yung bigla na lang nawala doon. Tandaan mo, hindi kita itinapon, Alexander. Ikaw ang biglang umalis sa bahay ko doon at umuwi ka dito bigla. Plano ko na sanang pagbigyan ka nung gabi na yun. Sa gusto mo kasi makulit ka. Gusto ko lang ibigay ang gusto mo. Kaso nawala ka na. Tumigil ka. Wala na akong pakialam sa'yo, Tito Bruce. Kahit sabihin mo pa na plano mo na ako ay pagbigyan, hindi na ako interesado sa'yo. Kahit gwapo ka pa't pinagpala ka pa, I don't care. Sigurado ka? Sigurado ka na wala ka ng pakialam sa akin? Paano kung sabihin ko sa'yo ang dahilan kung bakit ako nandito? Na ikaw ang dahilan. Ano? Ba't di ka makakibo? Alam mo ba na ikaw ang dahilan kung bakit andito ako ngayon sa bahay mo? At dito ako nagpa-assign sa trabaho? Tinanggap ko ang offer ng boss ko sa Navy. Na dito ako ma-assign sa Palawan para lang sa'yo. Pwede ba huwag amang sinungaling, Tito? Hindi totoo yan. Mahal na mahal mo yung misis mo dun. At wala na akong pakialam sa mga sasabihin mo ngayon. Sinungaling ka. Wala kang konsiderasyon sa nararamdaman ko sa iyo noon. Ipinasura mo ako. Wala kang kwentang tao. Duwag ka na lalaki. Diyan ka nagkakamali, Alexander. Maling-mali ang iniisip mo tungkol sa akin. Alam mo ba na kaya ako nandito dahil talaga sa'yo? Naghiwalay na kami ng misis ko. Niloko niya ako, may kabit siya. At kaya ako nandito dahil wala akong ibang masasandalan ng problema ko kundi ikaw lang. Ikaw lang ang tanging naiisip ko na papawi sa lungkot na nararamdaman ko. Ako? Ako na itinapon mo? Na binaliwala mo at di mo pinansin? Wag po ako, Tito Bruce. Hindi ako maniniwala sa'yo. Nagsisinungaling ka pa. Napakasinungaling mo na tao. Hindi totoo yan ang mga sinasabi mo. Dito na po ako agad na lumapit sa kanya, Sir Will. At habang naglalagay siya ng mga libro niya sa cabinet, ay pumunta po ako sa likuran niya. Pagdating ko po sa likod niya, dahan-dahan po akong yumakap sa kanya, Sir Will. Hindi ako makapaniwala na ginagawa ko ito. Niyayakap ko po siya ng mga oras na ito. Hindi ko alam ang dahilan. At noong yakap ko na siya, para akong nakapagpahinga sa napakabigat na problema na dala-dala ko sa Palawan dahil sa misis kong may kabit. Parang nalimutan ko nang pinagtaksilan ako ng misis ko habang yakap ko po si Alexander. At unti-unti pong namalayan ko na lang na pinagbibigyan ko na pala siya sa mga gusto niya. Nagsimula ito nung binigyan ko po siya ng small kisses sa batok niya noon habang niyakap ko po siya lalo. Binigyan ko po siya ng maliliit na halik o kiss sa kanyang batok. Sir Will, ano po bang meron dito sa pamangkin ko na si Alexander? Bakit ko siya niyakap at hinalikan? Nagawa ko lang ba ito dahil bugbog ako sa problema? O nagawa ko ito dahil medyo attracted din po ata ako sa kanya at bigla po siyang lumayo sa akin? Sabi ko na nga ba gagamitin mo lang akong panakip sa pagkawala ng asawa mo.
Ano bang pinagsasabi mo ha? Ang layo na nga ng binayad ko para lang makasama ka dito. Tapos pag-iisipan mo ako ng ganyan. Hindi pa ba sapat na sinundan kita dito? Plano ko na ngayong gabi na ibigay sa iyo ang matagal mo nang gusto na makuha sa akin. Pero gaganituhin mo pala ako. Babalik na lang ako ng Maynila kung ayaw mo. Ibibigay ko na nga sa iyo, ayaw mo pa. Hindi naman po sa ganun, tito. Ang totoo nga po, tito, masayang masaya ako kanina eh. Nung makita ko kayo sa may pintuan, nawala yung galit ko. Maraming salamat nga po, tito, dahil plano nyo palang ibigay sa akin ngayong gabi yung nakita ko sa iyo dati. Alam mo bang matagal kong pinapangarap yun? Na kahit isang gabi man lang ay makapiling ko yun. At ngayon, pagbibigyan mo na ako. Oh, at hindi lang isang gabi. Kahit gabi-gabi pa, pahayag na ako. Ipinagkakatiwala ko na sa iyong sarili ko. Dahil wala na rin akong, wala na ako. Wala nang asawa ko. Ikaso dito pamangkin niyo po ako eh. Hindi kita pamangkin. Ampun lang ako sa pamilya namin. Hindi lang sinabi sa iyo ni mama mo, ng ate ko. Dahil yun ang malaking sekreto namin eh. Kung ganun po pala, walang problema, tito. Pero sigurado po ba kayo, Tito Bruce, na ipagkakatiwala nyo sa akin ngayong gabi ang buong katawan po ninyo? Oo nga. Sigurado ako. Dahil hangang-hanga ka naman sa katawan ko eh. Napakalaki ng attraction mo sa akin. Manghang-mangha ka sa buong ako. Sa buong katawan ko. Hinahangaan mo talaga. Kaya sa tingin ko, nararapat na pagbigyan kita. Sino pa bang karapat dapat na makakuha nito? Sino pa ba bukod sa misis ko? Kundi yung taong iginagalang ako dati. Nirerespeto ako ng matindi. Pinagtitimpla ako lagi ng kape. Di ba ikaw lang yon? Alam mo ba na nahulog na rin ako sa iyo noon dahil sa mabuting ugali na pinapakita mo sa akin at sa di matatawaran na respeto na ipinadadamo mo sa akin sa Maynila? Talaga po? Sulit po pala mga effort ko sa iyo doon dati. Napansin mo po pala yun lahat. At ngayon, ipagkakatiwala mo na sa akin ang buong katawan mo. Dito na po siya, Sir Will, tumakbo sa akin. At niyakap niya po ako bigla. Dito na po ako nakaramdam ng kakaiba. Na may parte po sa katawan ko na ewan ko ba, umangat na ata. Yung nakita niya dati. Nakita niya po dati na parang umangat po. Ang bagay na yun ay nagwala na po, Sir Will. At habang yakap niya po ako, alam ko na nararamdaman niya yun sa pagitan namin. Hinalikan ko na lang po siya sa noo niya at sabi ko, sige na, ikaw na bahala sa akin. Gawin mo lahat ng gusto mo sa akin ngayong gabi. Ngayong gabi ay buong-buo mong makukuha ako. Dahil yun naman talagang matagal na pinapangarap mo, di ba? Maraming salamat po, Tito, ha. Grabe po talaga. Totoo na po pala talaga ito. Itong nakita ko sa iyo dati. Ang tindi naman. Para po ako nag-harvest ng gulay na upo sa likod ng bakuran namin. Ang tindi mo talaga, Tito Bruce. The best ka. Sige na. Paligayahin mo na ako ngayong gabi. Dito na muna ako sa mahigaan mo. Bahala ka na sa akin. Sigurado akong magugulat ka kapag nakita mo. Lalo na kapag naulanan ka sa mukha. Mamaya, sinasabi ko talaga,
Sige na. Bilisan mo na, Alex. Ano pa bang hinihintay mo? Naiilang ka pa ba sa akin? Sandali lang. Isasarado ko nga muna itong pintuan at matutulog na tayo. Masaya ka ba na nakapiling mo na ako? Opo, Tito Bruce. Masaya po ako dahil pinagbigyan niyo na rin ako sa wakas. I love you po, Tito Bruce. Mahal na mahal po talaga kita. Alam mo, Alexander, sa tingin ko mahal na mahal rin kita. Mula nung nawala ka sa bahay, para bang may nawala sa akin. Nawala yung tagatimpla ko ng kape. Yung makulit ko na pamangkin. Sige na, hihiga na ako dito sa tulugan mo. Ikaw na bahala sa akin ngayong gabi. Sa'yo lang ako nagtiwala at walang ibang nakakuha sa akin na bakla kundi ikaw lang. Mahal na rin ata kita. Dito na po nagtatapos ang kwento ko, Sir Will. Tungkol dito po sa pamangkin ko na si Alexander na edad 20 anyos na. Maraming salamat po sa pagbasa niyo sa kwento ko na ito.